Usapan po namin yung ICC. Ang ganda ho ng usapan namin kanina. Kahit po kami walang guest kanina, ang ganda ho. Ang tatalino ng mga kasama ko dun. Hindi, totoo. Tapos, ang pinaka-finale po doon sa SMNI kanina, sa Banateros, yung pagkanta ni Coach Oli. Panoorin nyo ho yun. Kasi talagang, nung kumakanta na ho siya, sabi niya kasi ganito, sabi ni Coach Oli, kakanta ko sabi niya. Sabi ko naman, sige, kumanta ka. Tapos biglang nagsalita na siya, di ba? Pagsalita niya ng ganun, sabi niya, tapos na. Kanta na ba yun? Parang hindi na bago yung tono Wala naman kanta dun Sabi niya, Sara Duterte, ganun. Parang ganun. Tapos na pala, sabi niya, tapos na yung pagkanta mo? Kumanta ka na pala. Pambirang buhay to. Hindi, alam mo, ganito yan Kasi sa totoo lang para sa kaalaman nyo, may lahi naman po kami ng magaling na singer. May lahi kami magaling na singer Walang biro. Ang tatay ko pagka kumanta ho yan, napakagaling kumanta ho niya, lalo na mga Elvis Presley. Nobel Tulyao, maraming salamat po. Uy, here's your coffee. Thank you very much. Uy, kape. Uy, hindi, alam nyo, tatay ko magaling ho yan kumanta lalo na pagka Elvis Presley. Lahat ho kaya nga ako pag ako kumakanta sa karaoke, Elvis Presley. Kasi araw-araw dati nung ako hinahatid sa eskwelahan, aside from news, nakikinig yan ng Elvis Presley. Kaya naman magaling kumanta yan. Kaya lang yun dun sa lahi ng nanay ko naman, yun yung lahi ng nanay ko na medyo pag pinakanta mo talagang bumabagyo. Alam niyo yung ganong klaseng boses? Sa mga langit nawa ang aking nanay, mahal na mahal ko po yan. Pero ganun po talaga siya kumanta. Pag kumanta po siya, naglalabasan po yung mga nandun sa karaoke bar. Kasi di ba may mga ganyan Pag kumanta, parang alam mo yun, nag-aaway, di ba? Sa karaoke, ganun Sa kanya, pag kumanta siya, naglalabasan yung mga Feeling ko, nung pinanganak itong kapatid ko, nung siya, nung siya ay lumabas sa pupunan ng aking nanay, feeling ko kumakanta nanay ko noon Kaya ganun siya. Totoo, walang biro. Feeling ko kumakanta nanay ko noon. Yun ang siste. Siyempre nauna sa utol ko, 'di ba? Nautol yung kuya ko yun nauna siya. So kumakanta siya, 'di ba? Sabi nung nanay ko, pagkakanta siya habang nanganganak. Nung paglabas, siyempre 3 taon din nakita ng tatay ko na bakit ganun yung anak natin pag kumanta? Anong bakit ganun? Basta wala sa talaga, wala sa hulog si Coach Oli. Kaya po, nung ako na ang pinanganak, ayun, sinabayan na ng tatay ko. Kumanta yung nanay ko habang pinapanganak ako. Tapos sabi ng tatay ko para makontra niya yung tono, kumanta na rin siya. Kaya ako po, hap-hap po ako. Medyo marunong kumanta, medyo hindi. Eric Sanchez, maraming salamat po. Kaya kanina panoorin nyo yung Banatero sa SMNI, magandang talaktakan namin doon kahit wala akong guest. Kasi iba nag-expect na kailangan laging may guest. Hindi ho ganun ang format ng Banateros. Hindi ho lagi may guest. Una-una, yung mga guest naman lumabas na sa unang mga programa ng SMNI, di ba? So, wag na ho natin expect na guest na nga kanina si Roque, may sarili nilang programa si Roque. Guest pa rin namin. Wala na. Baka mamaya magsawa naman din yung mga tao sa mga sa mga guests. Kaya kami na lang po minsan, Kung wala naman pong importanteng o medyo masasabi nating kakaiba, hindi na po natin iulitin para hindi pa ulit-ulit. Nagagalit si Attorney Libayan Attorney Libayan nakamatsyag lang mo yan sa Banateros Alam mo naman pagka inggit pikit, kasi alam mo na inggit yung mga ganyan Sabi lang, bakit hindi kami mapasok sa mga istasyon? Matalino kami, abogado kami. Bakit hindi kami makipasok? Alam
aside naman sa ito walang biro ito. Aside naman din sa kailangan matalino ka pag ikaw ay nagbibigay ng iyong opinion. Aside from that, siyempre yung kalahati nun, kailangan maayos ka rin magsalita. Hindi ka buyoy. Pambihirang buhay, bobo ka na nga, buyoy ka pa. Di ba ang pangit naman nun? Wala akong tinutukoy dito ha, hindi ko sinasabi si Libayan yun. Pero pwede na rin, kayong bahala, di umano. Hindi, di ba? Kasi ganun yun eh. Kailangan halo naman yun, di lang puro talino. Bawal yung buyoy, ha? Yung sun sign ba, ganun? Oh, anyway, ito na nga pag-usapan na natin. Itong camera kasi, ba't ko ba nailaging na title dyan? Mukhang si Tambi ang nasa likod ng ICC. Kasi, alam mo, paulit-ulit na sinasabi. Ngayon papakita ko ngayon sa inyo. Nagsalita na naman ng Malacanang. Sinasabi nilang hindi nagbabagong instance ng ating presidente patungkol dyan sa ICC. Wala akong sinasabi. Sabi, hindi ho nagbabago yan. O, patuloy pa rin. Pero bakit nagkakaroon ng mga ganitong lumalabas na balita? Tandaan ninyo, ngayon, maraming factor kung sino nagpapatakbo ng administrasyon ngayon Hindi lang ho yan si Marcos. Sa tingin ko, talaga itong si Romualdez, ang talagang Jollibee ho ito. Ito ang bida-bida. Ito ho talaga ang talagang makikita mong nagkokontrol ng ilang mga pulisiya ng ating gobyerno. Kaya nga, ako naniniwala na isa ho ito si Tambi na pasimuno ho dito sa ICC na ho na ito. Ipapakita ko sa inyo. Tingnan ninyo yung mga komento ng mga balalay ni Tambi. Yung mga balalay niya, alam mo yung mga daldal dyan. Yung mga ingay dyan. Pakinggan natin, pakinggan. Personally, no, this is a personal stance. Considering that we live in a rules-based international order, I think mahalaga din na kasama tayo sa Anong personal stance? Wala ka naman personal stance Naglululoko mo kami. Personal stance daw niya. Sure ka? Personal mo yan? Hindi yan galing sa amo ninyo si Tambi? mga tawag nito, structures like ICC. Ano bang sinasabi ninyong mahina? Mahina ba talaga? Ulit-ulit na lang po yung mahina. Madam Lodi, Madam J. Guevara, mahina ba talaga yung boses ko? O sanay lang kayo na sumisigaw ako? Mahina. Malakas po. O anong sinasabi ninyong mahina? Nagalit nyo na ako. Sumisigaw na ako dito. Mahina ba? Oo, mahina talaga. Okay ang audio. Ano ba talaga ang totoo? Malina, malakas, mahina, malakas, mahina, malakas. Sa tingin ko sa cellphone nyo na yan Kasi sabi dito nung iba, loud and clear. Okay naman po. Anong hindi? Hindi malakas, hindi mahina. Laksan nyo na lang. Sumisigaw na naman ako. Inaan ko na nga lang tong headphone ko. Ayan, malakas na boses ko niyan. Nasigaw na ako niyan, loud and clear naman. Mahina naman yung, mahina yung congressman. Okay. Loud and clear. Okay. Kasi sa isang mundong paliit ng paliit at nagkakaroon ng crimes na mas borderless crimes at minsan may pagkakataon pa. Anong borderless crimes? Ito, alam mo, naturingan kang representative, June, Naturingan kang representative. Taga saan ba ito? Borderless ang crimes. Una-una, yung sinasabi mong borderless ang crimes, hindi ho applicable ito kay Pangulong Duterte. Bakit ho? Hindi naman ho siya nag-commit ng crime sa ibang bansa. Ang pinagbibintang sa kanya ng ICC ay yung mga quote-unquote EJK na yan. So it has nothing to do doon sa borderless crime. Ano pinagsasabi mo borderless crime? Turingan kang Saan ba napunta yung utak mo, sir? Napunta po ba lahat sa tiyan? Yung isang bansa ay hindi na kayang papanagutin yung mga gumagawa ng krimen o minsan
yung nandun mismo sa kapangyarihan. Oh. We can never say kasi Na? we're okay now, but what about in the future, di ba? What about forever? At ang ICC ay isang magandang mekanismo kung saan sa isang bansa ay nagkaroon na ng failure ng isang we're not saying just the Philippines, we're not just saying sa ngayong panahon, but in the future, Oh. I think there's some value of Value. having this. But clearly, Oh. joining the ICC, Ah. withdrawing from it or returning to it is a call that the administration is in a better position to determine. Kasi Ang daming pa sinasabi, gusto mo lang na media mileage. Sabihin mo na lang, wala naman sa kapangyarihan namin na wala naman yung say-say yung opinion namin. Kasi sa Pangulo naman yan. Eh, ba't kayo nagdadaldal dyan? Pa-interview pa kayo. Oh. Sasagot nyo na lang pagdating sa ICC. Una-una sabi nga ni Roque, 'di ba? Kanina doon sa SMNI, sinabi nga ni Roque, 'di ba? Napaka-importante na maunawaan natin 'to na hindi desisyon ito ng ating presidente. Ito po'y desisyon ng Supreme Court because this is a crime supposedly. So, Supreme Court po magsasabi kung ito po ay talagang dapat ICC jurisdiction ba o jurisdiction ito ng Korte ng Pilipinas. So wala po. Ang gulo-gulo ninyo to mga congressman na ito. Bakit ba kayo naglalakihan dyan sa Congress? Ako nagtatanong lang. mas alam nila kung ano nakabuti at kami naman sa Kongreso ay titimbangin din namin kung sakasakali. Senado nga dapat kasi sila din ang magra-ratify. In fact, there are serious questions whether kung bumalik tayo, kailangan pa ba ulit ng ratification ng Senado. So itong mga katanungan na ito ay mas kailangan pa ng mas malalang pag-aaral. But simply put, I think there's still value in being part of ICC, considering that we live in a rules-based international order. In my humble opinion, Ano? I think malaking importansya yung ginagawang briefer ng Department of Justice ngayon. It is only then na makita natin yung merits kung makakapag-desisyon yung Pangulo kung dapat tayong bumalik sa ICC. But like I said before, paulit-ulit kong sinasabi sa iba-ibang interviews, there's no reason to be afraid of ICC. Bakit ba lagi na lang na, wag tayo sa ICC, wag na lang ganyan. If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? No? So, either way, I would wait for the President's decision after he sees the complete briefing of DOJ. That's my humble opinion. I think your humble opinion is not relevant. Your Honor, ha? Unang-una ho sa lahat, makinig ka sa akin, congressman, kung sino ka mang congressman ka. It's not about being afraid. 'Di ba? Si Pangulong Duterte, it's not So, ibig mo bang sabihin, ang Amerika afraid? Kasi tandaan ninyo, hindi ho membro ng ICC ang Amerika. It's not being afraid. Russia, hindi rin ho membro. Di ba ho? So it's not being afraid. Do you think those countries are afraid of ICC? Your opinion is irrelevant, Your Honor. Your opinion is out of disgrace. Hindi totoo. Your opinion is out of topic, ika nga. Hindi yun ang punto eh. Bakit kaya? Sa tingin mo, isipin mo na mabuti kung nag-iisip ka. Bakit ang Amerika ay wala na sa ICC? Bakit hindi sila bumabalik? Bakit ang Russia hindi rin bumabalik? Bakit? Kasi nga makinig ka bata. Makinig ka kasi nga we are a sovereign country. We have institution that is working. As simple as that. This country has a court that works. Don't tell me that we are like yung mga nasa Africa na alam mo yun, yung mga napapanood natin na may lumulusob na mga dibarel na nakatungtong lang sa mga jeep nila, ganon. We're not like that. We have a country na nagsobra ang institusyon pagdating sa justice system. Diba? Meron tayong regional trial court, meron tayong court of appeals.
ito, nagpo-function naman po. Siyempre, sabihin na natin, hindi perpekto yan. Di ba? Mula sa baba. Pero, at least, di ba? Actually, marami nga nagsasabi. Kasi tinatanong yan eh. Hindi ba pwedeng makontrol ng Supreme Court ng nakaupong presidente? Alam nyo? Hindi. Ako naniniwala ako Even yung mga kausap kong ibang abogado, naniniwala sila sa Supreme Court. Kasi Supreme Court, marami yung justices, hindi lang naman po iisa. Botohan ho dyan. Parang Senate din ang datingan yan eh. I think it's smaller lang ho. Ibig sabihin yung numbers. Hindi ho 24. Smaller. Pero ano ho yan? Very independent. Hindi ka pwedeng, once you're there, hindi ka pwedeng tanggalin ng presidente. So definitely, hindi po yan yung tipo ng maiimpluwensyahan. Kasi walang kapangyarihan sa kanila ang presidente. Hindi pwedeng tanggalin basta-basta sila ng presidente. So ibig sabihin po nun, ang korte natin, hindi ho yun maiimpluwensyahan ng presidente na ganun kadali. Okay? Unless may hawak silang mga iskandal. Pero walang ganun. 'Di ba? So anong ibig lamang po natin sabihin nito? Simple lang. Meron tayong korteng nagfa-function. Why are you afraid of our court? Your Honor, mga congressman, pakisagot nga ho ito. Kasi importante ho natin masagot ho ito para maunawaan natin why. Bakit hindi tayo umaano dyan sa hindi ho tayo umaano sa ICC? At ano ba ang purpose ng ICC? Diba? Isa ho yan sa mga purpose ng ICC pag hindi na ho kontrolado nung pamahalaan o yung justice system nung bansa na yan, yung bansa niyan, 'di ba? Ibig sabihin wala na ho tayong wala na. Lahat to kontrolado na ng isang tao, presidente. Oh. Ganun ho ba? Umaamin po ba tayo na ang ating bansa ay mahina na? Maaaring mahina lang ang ibang nakaupo. Pero sasabihin mo ba na mahina na ang ating mga korte, itong ating Supreme Court? That is stupidity. 'Di ba? Hindi ko talaga maisip kung bakit ganito tong ating mga gobyerno. Di ba po? Paano? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit atat kayong papuntahin ng ICC? Anong gustong patunayan? Hindi ako talaga Ito feeling ko pang blackmail lang ika nga. Pang blackmail lang ho ito. Pananakot kay Pangulong Duterte na akala nila matatakot. Huy. Kayong mga congressman, kayong mga utoy, si utoy ng DOJ. Kung sa tingin ninyo matatakot ang ating dating Pangulong Duterte, nagkakamali kayo. Wala pa hong sinisilang sa mundo na ito na kinakatakutan ng ating Pangulong Duterte. Baka nakakalimutan nyo. Hindi nga ho yan takot na, alam mo, sa sobrang tapang ni Pangulong Duterte, ilang beses ko na ito kinwento. Kahit ho mga komunistang nagrarally sa karsada, hinaharap niyan. Hindi ho yan takot. Alam nyo kung bakit? Nung bata-bata nga daw yan, ito totoo itong kwento. Nung bata-bata ho yan, pag meron siyang mga kinikidnap daw na mga rebelde diyan sa kanilang siya mismo ang pumupunta at kinakausap yung rebelde para palayain. Siyempre itong mga rebelde di naman pumapayag ng mga maraming security. Ganun daw katapang yan. Gemma Pasyente, salamat po. Ganun katapang ang Pangulong Duterte. Wala akong yan. Pag yan nagdesisyon. Kaya nga, hindi nga lang yan. Ito when I say tapang, it's not just about yung matapang na, patayin tayo, suntukan tayo. Hindi yun ang tapang na sinasabi ko. It's the courage. Okay? Ibig sabihin yung humarap sa mga pagsubok o di kaya humarap sa mga problema. Ganun katapang si Pangulong Duterte. As a matter of fact, that's English. As a matter of fact, nung time na binabatikos, di ba, si mga opisyal ng gobyerno, hindi ko na lang babanggitin kasi wala na rin naman.
na kahit nga ang mga Duterte supporter ay gusto ho siyang pag-resignin. Pinaninindigan ni Pangulong Duterte. Itong mga opisyal sinasabi nila, hindi yan. Hindi yan tiwali. Sigurado ako diyan, no. Akin to, hindi yan. Ginaganon niya. Kahit ibang mga gabinete kontra na dun sa isang gabinete na yun. Pinaninindigan niya. Yan ang tinatawag na may prinsipyo, may tapang, 'di ba? Tapos eto lang ICC. Sa tingin ninyo? Tatakot? Hindi sa pagiging matakot yan. Kong, pambira ka. Congressman, medyo sablay-sablay yung yung iyong statement na kung hindi tayo takot, bakit tayo magano sa ICC? Sorry, Kong You know what? Ito Kong, isa lang ang definition ko dyan. Medyo wala sa hulog. Medyo katangahon yung ganong klaseng statement. It's not about takot tayo sa ICC. Hindi yun. Takot tayo ma-persecute. Hindi yun. Medyo katangahon po yung komento nyo yung ganyan. Hindi, honestly, hindi, ayoko po kayong bastusin, pero medyo may katangahan yung ganyan. Alam nyo kung bakit? Ito, simpleng-simple lang yan Para we are a sovereign country. Justice system is working. The police is working. Everything is working. Tapos kukuha ka at papayag ka na pumasok tayo sa isang body na yun ang supposedly ginagawa. Para mo sinasabing at tanga-tanga naman ng gobyerno natin ngayon. 'Di ba? Sabi nga ni Garski, with all due respect, tanga po kayo. Sorry, hindi. Sabi ng ni Garski yun, Hindi ako nagsabi nun. 'Di ba? Ewan ko nga kung anong trip nitong mga congressman na ito. Unless, ang sarap ng boses ko, parang nakikiliti ako. Unless, kayo po ay napag-utusan ni Tamba. Ako sa tingin ko kasi, kaya nga sinasabi ko sa inyo sa tingin ko, ito ho ay napag-utusan laang ni Tamba. Yan ang sa tingin ko talaga. Kasi nga hindi naman kay bobo. Sa tingin ko hindi naman po kayo bobo, so hindi naman po siguro kayo basta-basta nakikinig ng ganyan sa mga bumubulong sa inyo. Malamang kayo, napag-utusan kayo. Hindi, alam mo kasi ito optics niyan Ito, pakinggan ninyo. Ito optics niyan. Kung sakali lang alam mo, advance tayo mag-isip. Kunwari lang, nakakulong si Pangulong Duterte, 'di ba? Sigurado ako, ang ilalabas niyan sa media, alam mo naman ng mga media noche ang mga yan, di ba? Hindi, ilalabas yan sa media, sasabihin nila, kriminal, si Duterte, pinarusahan ng criminal court, ito. Siyempre, buong mundo yan. Hindi lang sa Pilipinas siya, buong mundo lalabas na siya ay may sala. Tama, mali? Masisira ang pangalang Duterte. At dahil dyan, tatamaan si VP Sara Duterte. This is all about VP Sara Duterte. This is all about VP Sara Duterte's candidacy on 2028. Politika ito, halatang halata. Wag daw tayo magtarantaduhan. Hindi naman tangang ang mga Pilipino, mga 31 million lang. Hindi utang ang mga Pilipino. Marami pa matatalino dito. Halatang halata yan na ito ang target nito para yung itsura, yung optics nga, tinatawag nating itsura, ang mga Duterte, mga kriminal yan. Di ba? Ayun Kasi alam mo, eto makinig kayo. I think natutunan nila yan sa mga dilaw Tandaan ninyo, ito si Romualdez, dilawan yan. Hindi naman po yan Marcos Totoo lang, dilawan yan. Natutunan nila Kasi ganyan po ang ginawa ng Pinoy administration. Yan po ang ginawa ng Cory administration. Huwag tayo maglokohan. Yan po ang ginawa nila. Talaga hong dinumihan nila ng todo-todo ang ating dating Pangulo na si Marcos Sr. Yun ang ginawa nila Aminin na natin, ganun talaga ginawa nila. Oo, may mga maling nagawa. Linawin natin may mga maling nagawa ang Marcos Sr. Okay? But not totally.
patas po ako dyan. Hindi ho totally na mali ang ginawa. Meron naman siguro kahit papaano. Pero nung panahon ni Cory, talagang yung propaganda nun, sirain ang mga Marcos. Kasi nga, at that time, ewan ko kasi ano na ako nito, medyo aware na ako nito kasi tatay ko, Ilocano yan eh. May mga ano na yun eh, may mga banta na eh, na tatakbo si Senator, tatakbo si Senator kasi dati, alam ko yun eh, si Imelda. So, tatakbo yun, yung asawa, natatakot sila, kasi nga naman, may mga Marcos loyalists. In fairness, marami pa rin Marcos loyalists noong time na yun. Tapos, iniisip nila yung mga anak, tatakbo, di ba? Ganyan. So, talagang para madurog ng madurog, kailangan nilang yurakan ng todo ang mga Marcos noon. Totoo yan. Which is, ganun din naman ang ginagawa ngayon. Kasi nga, takot ho sila dito. Walang iba kung hindi kay VP Sara Duterte. Kaya talagang durugin natin yan. Yan ang ano nila durugin si VP Sara Duterte. Diba? Wag na tayo magmaang-maangan. Napaka-obvious naman. Napaka-obvious na ang motibo nito, lahat, isipin mo, lahat na nakadikit kay Pangulong Duterte, talagang sisiraan. Diba? Talagang ibabaon. Si Kibuloy nga diba? Si Pastor Kibuloy. Yung bilang, isipin nyo to yung kaso na yan, ang tagal-tagal na sa US. Yung kaso na yan dito, dinismiss na yan. So, doon at dito, dinismiss na yan. Tingnan nyo. Isipin nyo na mabuti ito, kung may utak kayo, bakit hindi ituloy yung kaso doon sa Amerika? Kasi nga sablay ho yung mga witness dyan sa Amerika. Bakit dito tinutuloy yung ganyan? Tanda natin hindi ho proven wala pa napuprove yung warrant nila kay Pastor Kibuloy. Wala hong napuprove dyan. So ibig sabihin, ito yung mga binubuhay para palabasin na imahe. Ano yan? Nang molestya yan, nang abuso yan ng kababaihan. Kasi ang Pilipinas ganyan We are a country na medyo sa babae. May warning nga sa akin yung isa dyan Sabi sa akin hindi ko na napapangalanan yung pangalan niya, isang vlogger na medyo malaki-laki to yung vlogger na to. Alam mo ba, Nat? Sabi niya sa akin. May punto ka, talaga sabi niya, naman, tama naman yung sinasabi mo lahat patungkol dito sa isang babaeng luka-luka. Sabi niya sa akin. Sabi ko, okay. Kaya lang, don't ever forget, ang bansa natin, bansa ng pagdating sa babae sa lalaki, kahit tama ka, laging ang lalaki mali. Pag dinurog mo ng dinurog, iniisip na kaagad nila, kahit mali, okay? Kahit mali yung babae na yon, iisipin kaagad nila, parang, alam mo yun, nangaano ka ng kababaihan. May pagkaganon tayo mga Pilipino. Yeah, may pagkaganon tayo na, hindi, babae yan, babae, ganun. Kaya, huwag na nating anuhin yan, di ba? So, yun po, ang ko natin dito, kaya sabi ko nga sa inyo etong mga pangyayaring ito, hindi maganda ito. Halatang halata po. Halatang halata na talagang galawan ho ito para ho talaga i-discredit ho ang ating susunod na presidente. Di ba? Yun naman talaga yan palakpakan naman. Ayan, kahit babae ako, sabi niya, ayokong gumamit ng gender card. Yun pala ang tawag doon, gender card, May point ka, Banat Bay. Ngayon ko lang na-realize yan. Hindi, marami dyan. Mahirap Kasi nga pansinin mo, ito. Ito na lang makinig kayo. Stand-up comedian. Ito, tungkol naman sa babae lang. Stand-up comedian. Pansinin nyo, bakit mga stand-up comedian is mga, alam na natin, di ba? At hindi nakaka-open pag sila ang bumanat. Okay? Sa mga babae. Pero subukan mo magkaroon ng stand-up comedian na lalaki. Tapos, medyo aasarin yung babae. Iba ang dating nun. Di ba? Kaya nga perfect Etong mga mocha girls, pag nagjo-joke-joke, may mga video-video yan, di ba? Nakikita ninyo. Kahit nang-aasar sila ng babae, anong tawag doon? Okay sila ng mga babae. Hindi sila kasi babae sila Pero isipin mo ako yun. Ako yung okray ng ganun. Patay tayo dyan. Sigurado bukas na bukas nakademanda ako. Di ba?
Ah, ah. Ganon yun eh. Sabi nga nila, ang babae, rule number 1, ang babae ang laging tama. Okay? Rule number 2, pag ang babae ay mali, refer to number 1. Ganon yun eh. Diba? Marami kagad maririnig pag lalaki ng okra. Oo. Kaya nga sinabihan ako ni nung vlogger na yun eh. Na nagngangalang Dada. Sabi niya, alam mo, durug na sa'yo. Sabi niya, durug na sa'yo yan, pero tigilan mo na. Kasi babae yan eh. Sure ka ba? Sure ka ba babae yan? Anyway, tuloy natin. Ito ha. Iba pang issue ha. Pag ano na natin yan. Ito muna ito, sabi ng Malacanang, hindi naman daw nagbabago ang kanilang stand tungkol dyan. Hindi nagbabago ang posisyon ng Pangulo kaugnay ng International Criminal Court o ICC kahit may inihahandang briefer kaugnay niya ng Justice Department. Paglilinaw ng palasyo tungkulin ng Justice Department na pag-aralan lahat ng legal na hakbang para maresolba ang isang issue at tiyaking nasabihan ng Pangulo ng lahat ng kanyang pagpipiliang hakbang. Laman ang briefer ang mga senaryo sakaling mag-issue ng warrant of arrest ang ICC kaugnay ng Duterte drug war at kung dapat bumalik sa ICC ang Pilipinas. Sabi ng palasyo, standard procedure at hindi pagbabago ng posisyon ang pagsigurong handang administrasyon sa anumang posibleng mangyari. Ayan. Hindi, alam mo, eto nga ang sinasabi ko eh. Bakit ba kasi naging i-issue yan ngayon? Alam mo, simpleng-simple lang naman yan eh. Alam niyo bakit naging issue yan? Kung talagang standard procedure yung ginagawa ninyo, bakit kailangan may pamidya pa itong si Utoy? Di ba? Bakit kailangan may meron pang meron pang to si Utoy na kailangan malaman pa ng media? Di ba? Kailangan pa, di ba? Bakit mahina ang lap track mo? Ang dami nyo naman napupuna, anak ng tutsa kayo. Lahat na lang napupuna ninyo. Ito si Anarot eh. Joke lang. Salamat. I beg to disagree. I am not one of them. I use my common sense. Sige na nga. Yan, di ba? Hindi totoo po. Yan ang kaya nga ako nagtataka. Kaya naman nagkakaganito to. Bakit kasi sinasabi ng ibang mga bangag vloggers? Koy, kamusta na mga bangag vloggers? Lalo na yung isang ewan ko ba kung ano nangyari doon. Meron kasi ako napanood. Hindi ko nang papangalanan ha. Yung ang hilig niya kaming punahin, kaming tatlo. Pero pag pinakinggan mo naman siya, grabe yung utak niya, parang utak biya. Alam mo yung parang, seriously? Ikaw ang pupuna sa amin? Hindi. Meron siyang vlogger na ganun eh. Di ba? Parang sabi ko, serious? Ikaw? Ikaw mismo? Tumingin ka nga muna sa salamin. Ikaw pa talagang, kaya lang, una-una, ayokong patulan. Hindi ko na mapapangalanan yun, ha? Ayokong patulan kasi una-una, wala, irrelevant yun. Uhuyo sa akin yun, eh. Pangalawa, babae na naman, eh. Alam mo naman yun, sasabihin na naman, pag mag-react kami, alam mo yun, gagamit ng gender card yan, eh. Pero sabi ko nung pinanonood ko to, ganito na lang ba talaga ang vlogger ng mga ensimada? I mean, hindi nyo ba pwedeng iangat ng konti yung level ninyo? Hindi ba pwedeng umangat-angat naman tayo ng konti? Laki-laki ng budget ninyo, yung mga vlogger nyo, puro ang bobobo. Yung parang alam mo, yung parang inutusan lang bumili talaga ng suka, tapos ang binili patis. Di ba? Maria Moreno. Kaano-ano mo si Isko Moreno? Pag nag-rejoin ng admin ngayon sa ICC, pwede gamitin sa kanila ang susunod ng admin. Pasok, oo. Kaya yan na nga eh. Yan na nga yung sinasabi natin eh. Kasi una-una, when you say that papasok tayo sa ICC uli, para mo na rin sinabing sobrang hina ng justice system sa atin. Ewan ko nga kung papayag ang Supreme Court dyan eh. Kasi sabi nga ni Roque, di ba? Hindi ko alam kung ano yung basihan ni Roque, pero sinasabi ni Roque, it's the decision of the Supreme Court kung tayo man ay papasok o kung
uusigin man si Pangulong Duterte, 'di ba? Hindi ko alam kung hindi ko napanood po kasi yung kanyang buong video na 'yon. Pero ayun ang punto ho dito, parang pag-amin mo talaga na tayo ay bansang Timbuktu, ganun. Yung parang walang order. Kaya pumapasok yung mga bansa doon kasi alam nilang yung may problema sa gobyerno. Ganun na ho ba talaga tayo? May problema na ho ba tayo sa gobyerno natin? Ha? Ganun na ho ba talaga tayo? Ewan ko na lang ha. Etong PCO, sabi ko nga dito, talagang ganyan ang itsura ng mangyayari sa Pilipinas. Kung kayo, ganun kayo nung ganun sa media. Kung labas kayo ng labas sa media, na eto, ganito yan, pamidya kayo ng pamidya, wala. Mapupuna talaga kayo sa ginagawa nyong yan. Sana mag-isip-isip naman po kayo kung ano yung nilalabas nyo sa media. Unless the real deal is nananakot lang talaga kayo sa mga Duterte supporter at walang iba kay Pangulong Duterte. Pero hindi ho effective yan. Alam mo, tumalbog nga sa kanila tong propaganda nilang to. Propaganda ito . Tandaan nyo, labanan ng propaganda ngayon. Tumalbog to . Itong propaganda nilang to na ibibrief namin ng presidente about the ICC, pros and cons sa pagdating ho sa ICC. Tumalbog sa kanila to . Kasi lalo yung pinaiinit ang ulo ng mga supporter ni Pangulong Duterte. You know what? Be wise. Sa totoo lang. Nilabas nila yan para matakpan ng PIDEA. Ako hindi yan ang, sorry hindi po yan ang pananaw ko. More than the PIDEA leaks, ako ang pananaw ko talaga yung maisog yan. Patret ho yan sa maisog. It's not the PIDEA link will not prosper, I'm telling you. Itaga mo sa bato, hindi magpatagumpay yan. Bakit? Dead end wag na ho tayo magpakatalino naman ho tayo. Dead end na po yan. Bakit ho dead end? Tinanong yung mismong pumirma. San galing yan? Sino yan? Hindi makasagot Problema ho yan. Naintindihan ho natin. Anong gusto nyo i-pursue? Pursue pa ni Bato yan? Hindi nga sumasagot kung saan galing. Malaking problema ho yan. Kasi alam nyo kung bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi binabasag ko yung trip ninyo na umaasa kayo dyan. Hindi na ho yan. Maniwala ho kayo sa akin, ending na ho yung PIDEA leaks na yan. Hanggang hindi magsasalita yung source. The source is very important in sa mga expose. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Magbakatalino tayo, gamit tayo ng utak minsan ha. Okay? Gamit tayo ng utak. Wag lang puro damdamin. Naalala nyo, sino nagpatumba kay Chabit? Kay Erap? Di ba si Chabit? Si Chabit ang nag-expose. Siya ho ang nagsabi ng lahat. Siya mismo pinanindigan niya. Yun yung tama Pagka nag-expose ka, that expose, may tatayong tao na magsasabing, eto, di ba? Ano na to? Ako to, mismo, na-witness ko, nakita ko, ka-involve ako dito. Kaya nga, may tinatawag tayong whistleblower. Napaka-importante nun. Kung ikaw yung whistleblower, personal mong nakita, hindi hearsay, nakita mo talaga, ang problema ito. Siya nga yung pumirma, aminado. Tinanong siya sino yung source, hindi niya masagot, hindi niya nga alam kung sino. Kung alam man niya, hindi niya man sasabihin. Pero dinideny niya. Okay? So, ibig sabihin, ang dating sa tao, not us. Okay? Ulitin ko, not us. Tayo, naniniwala tayo dyan sa PIDEA leaks. Naniniwala tayo. Pero pagdating dun sa tao, di ba? Pagdating sa tao, hearsay yan. Yun ang problema. Kaya nga sinasabi ko sa inyong paulit-ulit, pinaasa lang tayo niyan. Doon tayo sa totoong issue. Alam mo, kung meron siklab, alam mo kung ano? Etong ICC. This ICC, pag hinuli talaga si Pangulong Duterte, talagang aapoy ang tao dito. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, doon, ano pinapatunayan nun?
Ito this is nothing about vloggers Anong pinapatunayan nun? Nung PIDEA leaks. Tanungin ko kayo. Kung kayo nag-iisip anong pinapatunayan nun? Adik ang presidente. Tama, mali? Na hindi naman naging effective nung panahon ng 2022. Kaya nga binoto nyo pa Tama, mali? Evidence, even may lumabas na evidence. Okay? Sa akin, kung gusto nyo talaga maging effective yan, video. Yan ang maging effective. Pero yung sulat-sulat lang, tapos yung taong naglabas nun, hindi man lang nagsasabing, kilala ko yung naglabas niyan, sure ako ito yan. Kasi yun ang importante dun Yung source. Ngayon, eto. Diba? ICC. Diyan, sa pool ang tao. Bakit kanyo? Ito papaliwanag ko sa inyo Yung adik ang presidente, yung mga tao, wala silang pakialam. Wala silang pakialam. That's the truth. Wala silang pakialam. One, nakaraan na yan. Pwede naman Kasi ito mga kababayan, makinig kayo na mabuti sa akin. Makinig kayo na mabuti. Open your eyes and mind. Tanungin ninyo yung mga taong walang pakialam sa politika. Tanungin nyo sila, ikaw ba? Okay lang ba si adik ang presidente noon? Alam mo, sasagutin na sa'yo. Noon naman na yan At saka, totoo ba yan? Ganun kaagad di ba? Tama, mali. Kausapin nyo yung mga ulitin ko, hindi yung mga nanditong magkakasama tayo Yung mga nasa labas, kausapin nyo. Pero ito, tanungin nyo sila. May nagawa ba sa tingin ninyo si Pangulong Duterte na para maayos ang buhay nyo at ang bansa nyo? Alam mo, sasagot nila, oo. Sigurado ko, 100%. Unless Leni Robredo yan. Pero sigurado ako sasabihin, oo, alam mo, nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, tumahimik sa lugar namin Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, talaga naayos kami. Alam mo, hindi ho ito mga political na tao. Pero, naramdaman nila si Pangulong Duterte. Tama, mali. Tapos ngayon, uhulihin mo? Gago ka ba? Diba? Sabi nitong isa, look at the comments sa karamihan ng vlogs, BBM drug test. Uniwise visual. Tanungin kita, sa tingin mo gagawin? Hindi. Kahit anong sulat nyo dyan, sa tingin nyo gagawin? Mag-isip nga kayo. Ginagamit nyo pa po ba yung utak ninyo o yung damdamin nyo na lang? Kasi kung damdamin nyo na lang ginagamit nyo, wala talaga mangyayari sa bayan natin. Di ba? Hindi pala Ano sa tingin mo mapapala niyan? Eto, tanong ka siya. Uniwise, andyan na nga sa pangalan mo, wise. Maging mautak ka ngayon. Ano ending yan? Sige nga. Mahilig ka magbigay ng opinion mo ano ending yan? Sige nga ikaw na sumagot sa tanong ko. Ano ending yan? Sige, antayin kita Antayin natin tong sinasabi mo political reaction ng taong bayan. Hindi taong bayan yan. Yan ang problema, Winnie Wise. Alam mo, nabubulag tayo doon sa sarili nating balloon. Nagigets mo ba? Sariling balloon. Feeling natin taong bayan na nakakita lang tayo ng 5, 10, 15, 50, 100, 1,000 o 10,000, 1,000,000. 1,000,000, tanungin kita. Nag-comment ang 1,000,000, drug test kay BBM. Yun ang sentimento ng Pilipino? Anak ng wewe. Alam ba kung ilan ng Pilipino? Hindi. Kaya nga nilalabas ko kayo doon sa balon Kaya alam mo kung bakit? The same shit ang nangyari nung panahon ni Leni Robredo. Nung panahon nila Leni Robredo, feeling nila sila na talaga ang majority. Di ba? Kaya nga tanungin kita, ano ending nito? May ending ba ito? Sabi nito, isipin mo ba, Natbay, kung hindi effective ang issue, bakit pinigilan ni Lisa si Morales? Anong ebidensya mong pinigilan ni Lisa si Morales? Labas ka nga ng ebidensya. Huwag puro daldal, kinwento ng vlogger. Tanungin kita. Sige nga, kaya nga kayo nang sumagot mapatunayan nating adik si Marcos.
Babaligtad ang... Hindi, sinabi ni Morales yan sa Senate. O sige, ano ebidensya niya? Yung sarili niya, sinabi niya. Tanungin kita, sige nga ho, eto. Given, totoo yung sinasabi ni Morales na kinausap siya ni Lisa. Kasi mga praning yan eh. Praning naman talaga sila eh. So ngayon, tanungin kita, iyan ba magre-revolusyon ang taong bayan? Sige nga, kayo hong sumagot. Magre-revolusyon. Eto, yes or no lang. Yes or no. Pag nalaman ng taong bayan, lahat tayo, alam na natin, adik. Adik. Magre-revolusyon ng taong bayan? Asa kayo? Sige. Yun lang ang tanong. Di ba ho? Ako, ito lang, simple. Tanongin kita. ICC, hulihin si Pangulong Duterte, sa tingin mo magwawala ang tao? Ikaw sumagot. Kung strategy lang, utak lang, ICC, kahit hindi political na tao, kahit hindi maka-Duterte ang tao, magagalit. Bakit? Yung presidente na yon, madami ginawa sa amin eh. Tinulungan kami nun. Yung presidente na yan, ang daming nabago sa Pilipinas nung naging presidente yan. Tapos gaganyanin mo? Di ba? Kaya nga, sabi tama ka Marilyn, hanggang walang ebidensya na matibay, buti pa. Eto, alam mo, kahit lumabas ang video, maniwala ko sa akin. Ay, live na pala kami. Start na sila. Kahit lumabas po ang video, meron na ho silang meron ho silang panlaban po dyan. Alam ni yung AI. Pero pagka si Pangulong Duterte, maniwala ako siya. Kaya nga, itong pinakamaling move ng administrasyon na to. Sinasabi ko na sa inyo, kayong nasa Malacanang, kayong nasa Kamara, ito ang pinakamaling gagawin ninyo. Ang ipadakip si Pangulong Duterte. Kasi meron, alam nyo, yung kinikwento ko kanina sa SMNI, actually, meron talagang intel na, ito, hindi ito nanggaling kung kanino. Kung pwede lang sana namin pangalanan, pinangalanan na namin. Kaya lang hindi eh. Hindi namin pwedeng pangalanan. Pero there's an intel na talagang huhulihin na si Pangulong Duterte. Ilalabas yung warrant at huhulihin na. Bago pa lumabas yung screenshot no namin kay Bato, yung kanyang message o yung post, diba sinabi niya, meron talaga siyang mista na nagre-recruit para mag-testify against PRRD. Before pa lumabas yan, meron na talagang nagsabi sa amin na meron na. Meron na talaga yung warrant. Palabas na yung warrant at talagang medyo tutuluyan si Pangulong Duterte. Ito, intel ho ito. Hindi ho ito galing kung kani-kanino ha. Galing po talaga ito sa... Ayoko na lang. At tingnan nyo na lang kung sino yung mga nakakausap namin. Ayun na lang ho. Sabi nito, so, sa tingin mo Sir Banat, ang ICC, yan ang pinaka-ultimate cue ng mga Pilipino para maka-abante tayo? Anong abante? Hindi, remati po kami. Ang inang joke yan, no? Baduy. Kaya nga po, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Ito, pagmasdan na ho natin, isipin nyo na mabuti ha, bakit kailangan lumabas ng mga briefer na ganyan? Di ba? Oo, sinasabi natin na si Trillanes chismosa, talaga mahilig sa marites, pero malalim mo eh. Malalim mo ang dahilan nito. Kaya ingat-ingat ho tayo. Bantay-bantay po tayo. Okay, ibang issue naman, ibang issue ha. Ito, ibang issue naman. Okay. Tama na yung PDEA Leaks at saka ICC ha. Move on. Hindi
Hindi raw kikilalanin ng AFP ang pinangahawakan daw na audio recording ng China tungkol sa sinasabing bagong kasunduan nito sa Pilipinas kaugnay ng issue sa Ayungin Shoal. Sa panahon daw ngayon, napakadali na mameke ng boses. Nagbabalik si Camille Samonte. Purong paninira at pwedeng pineke. Ganyan ilarawan ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing audio recording na hawak daw ng China na magpapatunay sa sinasabi nilang New Model Agreement na pinasok di umano ng Pilipinas para pahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal. Una nang lumabas sa report ng Bloomberg noong Martes ang umano'y plano ng China na ilabas ang audio recording. Laman daw nito ang usapan nila ng isang opisyal ng AFP. Sa ngayon ay wala pang hawak na kopya ng mismong transcript at audio recording ang News 5. Pero sa isang pahayag, sinabi ng AFP na paninira lang ng Communist Party ng China ang pagdawit kay Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa sinasabing audio recording. Madali lang daw kasing pekein ang anumang transcript at audio recording. Nako, Ralph Joseph Bihag, ma'am. Ayun, salamat po. Good evening, boss. Ba, ingat kayo. Oo, salamat po, salamat po. Alam mo, ang lupit nito Kasi kahapon lang, di ba, binabalita natin to. Wala pang pangalan eh. Ngayon may pangalan na. May pangalan ng binabanggit ngayon. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ito. Pero may pinabanggit na pangalan na siya ang kausap di umano. Naku po, kaya nga ngayon parang naramdaman ko nga biglang nagkatarantahan dito eh. Mukhang natarantaho itong hindi ko alam kung nataranta o naging defensive o para lang klaruhin etong mga pahayag ng AFP kasi dito may pangalan na silang binabanggit eh. At sinasabi na nilang may deepfake pa, walang deepfake. Ano bang tawag doon? Hindi deepfake ang tawag doon. Deep, ano yun eh? Deep letter T yung ano. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon. Lalo't madali. Ayan nag-leave of absence nga daw agad yung official na yun eh. Kaya nga alam mo, ito nga yung sinasabi ko ng isang araw eh. Kung talagang wala yan, di ba kahapon lang pala, kahapon lang. Kung sinasabi ko nga, kung wala talaga yan, bakit ganun ang tono ni Gibo, di ba? Secretary Gibo. Pag nilabas nyo yan, siyempre si Gibo, pinoprotektahan niya AFP. Di ba? Ngayon, kitang-kita nyo naman na meron talaga. Kaya lang, ngayon pa lang sinasabi na nila, hindi totoo yan. Kung meron man lumabas. Ayun, kayo naman ang babastos nyo naman, hindi naman yan. Deep talk. Yan ang tama. Kaya letter T. Ayun naman, masyado naman kayo. Mga dumi ng mga isip nyo. Manggaya ng boses ngayon gamit ang deepfake. Tingin ng AFP, distraction lang ito ng China para alisin ang atensyon ng publiko sa iligal na mga aktibidad ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa ngayon, naka-personal leave pa sa trabaho si Carlos pero nilinaw na kahapon ng AFP na hindi ito konektado sa issue ng New Model Agreement. Ang China naman, hindi natitinag sa posisyon nito. Matibay raw ang hawak nilang ebidensya at hindi ito pwedeng itanggi ng Pilipinas. Naku po, patay tayo Lalo dyan. lang daw natin sinisira ang sarili nating kredibilidad at nalalagay pa sa alanganin ang... Alam mo, ito hindi ko kinakampihan ng China. Linawin natin Kaya lang mukhang dito sa mga nangyayari na ito, di ba, yung nagiging defensive kahapon, tinetreaten. Ngayon, defensive na kaagad, di ba? Tapos, kesyo may nag-leave pa, di umano. Di ba? Parang isa ko, patay tayo dyan. This is a mistake na ang hirap pagtakpan. Paano kung dumating yung panahon, biglang naglabas yan? Patay tayo dyan. Nasabi ko na sa inyo eh. Alam mo, ang kasamaan ay kasamaan. Yeah? Bakit kasamaan ay kasamaan? Simple lang ho ito mga kababayan. Ang kasamaan ay kasamaan. Kasi tinarget nyo si Pangulong Duterte eh. Di ba? I mean, hindi ako naniniwala sa karma na ganyan-ganyan Pero lalabas at lalabas ang katotohanan eh. Ang motibo nyo noon, i-connect ang China kay Pangulong Duterte. Yun ang motibo nyo eh. Diba? Ngayon bumabalentong sa inyo.
yung bato ninyo na si Duterte ang merong agreement. Di ba? Yan ang ano nila eh. Nilabas nila si Duterte may agreement, si Duterte agreement. Siguro pinangunahan na nila. Kasi alam nilang meron. Di ba? So pinangunahan na nila. Hindi ako sure ha. O di umano lang yun. Tapos biglang ngayon, lumalabas na anak ng weteng. Meron pala talaga. Kasi parang, bakit may ganyan na kaagad depensa tayo? Atay tayo dyan. Hindi lang pala kayo mahilig sa deep. Mahilig pa kayo sa baligtaran, di ba? Pambihiran buhay to, oo. Ay, nako. Sitwasyon sa South China Sea. Paalala naman ng Department of Foreign Affairs, huwag basta-basta maniwala sa baluktot na naratibo ng China. Taktika lang daw ang sinasabing audio recording para pag-awayin at lituhin ang publiko, pati ang mga ahensya ng gobyerno. Binalaan din ng DFA ang mga diplomat o kinatawan ng mga embahada sa bansa na sumunod sa Vienna Convention at irespeto ang umiiral na batas sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi, yan na nga eh. Yan nga ang problema eh. Noong una, kaya nga ako alam mo itong gobyerno natin, mali-mali talaga sa decision eh, no? Hindi, alam mo kung bakit? Bakit mali-mali? Noong una, sinakyan nyo na sinakyan yung sinasabi ng China. O, di ba? Ginamit nyo pang propaganda nyo yan eh. O, sabi ng China, meron daw kasunduan kay Duterte. Nahulog kayo sa patibong nun eh. Grabe yung credential na ibinibigay nyo o yung credit na binibigay ninyo sa China noon. Sabi nyo, tingnan mo, sabi ng China, di ba? O, na merong kasunduan. O, biglang yung China nagbago tono. Sasabihin nyo ngayon, huwag kayo maniwala sa China. Pagkatapos ninyong binild up at sinabi ninyong, sabi ng China may kasunduan kay Duterte. Nahulog kayo sa bitag eh. Hindi, yun ang totoo dyan ha. Ngayon, ang hirap nyo ngayong bawiin. Pero nung una, isipin nyo ito mabuti, nung una, kamping-kampi sila sa China. Sinasabi nila, sabi ng China, may kasunduan. Ang China, si Xi Jinping at si Duterte. Sabi nila ganito. To the point, pati presidente natin, binigyan nyo na pa ng maling impormasyon. Ano ba yung gentleman's, nakakabahala na yung gentleman's agreement na yan? Nakakaano na yung, it's horrible. May pagganong-ganon pa, di ba? May pagganong-ganon pa kayo eh. Tapos, yung pala, kayo ang meron. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, huwag kayo maniwala sa China. Pagkatas yung sabihin maniwala kami, tapos sasabihin nyo ngayon, huwag kayo maniwala. Ito. Sabi nila, digital na talaga ang karma. Oo. Horrified yun. Horrified pala. Di ba? Hindi. Alam niyo bakit ko nasabi to? Bakit ko nasabi ho ito mga kababayan? Di ba yan yung ginamit ni Mike Tae? Di ba? May sabi pa ng China, na may kasunduan daw kay Duterte. Hindi naman sasabihin ng China yan kung hindi hindi totoo na may kasunduan kay Duterte. So dapat ito ay Parang Chonggo ata yun. Ang bira talaga ito si Mike Tae, oh. Diba? Ayan ang nangyayari sa inyo. Bumalentong tuloy yung mga sinasabi nyo ngayon. Kakahiya kayo. Ngayon, hindi totoo yung sinabi ng China. Hindi na totoo ngayon yung sinabi ng China. Anak kayo ng weteng, ano? Ay nako, maniwala kayo sa akin dahil sa ginagawa ninyong yan, talaga mapapahamak ang bayan natin. Kasi, alam nyo, eto makinig kayo, kayong mga nandyan sa gobyerno, pwede ba wag na ang gawin ninyong motibo i-discredit si Pangulong Duterte? Huwag nyo nang politikahin ng buhay. Lagi nyo kasi pinupolitika, gusto ninyong masira ang Duterte. Alam mo, eto
lagi ko to sinasabi sa inyo eh. Pag ikaw, ang utak mo, meron kang galit sa isang tao, magkakamali ka ng diskarte. Kasi yung mga gagawin mo o yung mga sasabihin mo, it's because galit ka dun sa isang tao o di kaya gusto mong siraan yung isang tao. So, babaluktutin mo ngayon yung mga katotohanan just to make sure na ang ending nito, magalit sila dito sa tao na to. Baka sabihin nyo, ganun din naman kayo mga anti-Marcos. Hindi po lahat. Kami pong Banateros, hindi po kami ganun. Hindi po namin motibo na magalit ang tao sa gobyerno, magrebelde ang tao sa gobyerno. Ayoko po ng ganun. As a matter of fact, na-realize ko nga yung kanina eh. Kasi kikwentuhan kami nila Boss Dada at Coach Oli bago mag-SME. Sabi ko, alam mo, siyempre, pinapayuhan nila ako bilang mga nakakatanda. Mga matatanda na kasi mga yun eh. Wala masyadong ganito-ganito eh. Sabi ko, alam mo, hindi ko kasi matiis na ang tao ngayon na i-influensyahan na magalit sa gobyerno sa lahat ng aspekto ng gobyerno. Bakit? May problema dito. Ito bigyan ko kayo ng halimbawa. Lahat na lang tayo, wala tayong tiwala sa COMELEC, wala tayong tiwala sa PCSO, wala tayong tiwala sa pulis, wala tayong tiwala sa AFP, wala tayong tiwala sa gobyerno. Lahat tayo ganun eh. Dahil sa sobrang galit natin, may mga taong impluwensyahan tayo na magalit sa lahat ng gobyerno. Sa loob-loob ko, hindi ko sinasabing i-criticize pero wag magalit to the fact, to the point na hindi na tayo magtitiwala sa sistema ng gobyerno. Kasi kung ganon, anong tawag sa atin? Rebelde. NPA. Ganyan ng NPA. They do not believe the system. That's why they want to overthrow the government. That's not who we are. Ako, ayokong maging gamit para ang tao magkaroon ng walang tiwala sa gobyernong gumagalaw. Ayoko ng ganun. Kung gusto nyo ng ganun, fine, kayo na lang. Hindi ako papayag na ganun na ang tao ang maa-adapt sa akin. Kasi ito nga, di ba sinabi, may humirit eh. Busit ako dito eh. Di ba may mga humirit na, drug test, yung mga susunod na kakandidato. Sige, drug test natin. Sige. Paano drug test? The-drug test ng pulis. Wala kami tiwala sa pulis. The-drug test ng PDEA. Wala kami tiwala sa PDEA. Sige. Bago magano ng Certificate of Candidacy sa COMELEC. Wala kami tiwala sa COMELEC. Lahat na lang wala kayong tiwala. Abay, putang ina, umalis na lang tayo sa bansan to. Pagbabarilin na lang natin ng lahat ng nasa gobyerno. Anong tawag sa atin? NPA. Rebelde. Hindi pwedeng ganun. Hindi ako magpapakasangkapan sa ganung klaseng vlogger. O vlogging, sorry, not vlogger. I mean, hindi ako magiging vlogger na ganun. Na lahat na lang, hindi ko pagkakatiwalaan. Hindi ho. Pupunahin natin yung mali. Pag may nakita tayong mali. Pero hindi yung lahat na lang, abay mali. Ito. Sabi ko nga sa inyo, anong pinagkaiba natin sa NPA? Di ba? Huwag naman ganun. O pwede naman tayong pumunay dito sa isang tao na to. Pero not everyone is bad. Mali naman po yun. Diba? Ito isa, sabi nito. Kahit magpalit ng leader, the system will just devour them but not communism or socialism. So what's the solution? So what's the solution? Diba? Next. Ito. Panoorin natin to. Ito. Nagwagi ang ilang empleyado ng Cebu City Hall na nagreklamo laban kay Cebu City Mayor Michael Rama matapos sabi nito isa. Sabi ko 'di ba anong solution? Sabi ni Josie Alino, vote wisely. Sabi naman ng mga negatibo, mga toxic. Wala kang kwentang COMELEC eh. So wala na palang solusyon talaga sa buhay natin.
wala pala tayong tiwala sa COMELEC, edi wala na talaga solusyon. Ganun na lang talaga ang buhay. Kung suspindihin ng ombudsman ang alkalde. Sa kabila niyan, may ilan pa rin patuloy na sumusuporta kay Mayor Rama. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, kararating lang kanina ni Mayor Michael Rama dito sa Cebu City Hall matapos siyang suspindihin ng ombudsman. O sabi nito, don't be negative, be positive. Ano ba yan? Sa ano ba yan? Pregnancy test ba yan o sa AIDS? Hindi, tama. Yan na nga ho yung sinasabi natin paulit-ulit eh, di ba? Paulit-ulit na po natin sinasabi yan na dapat ganyan po tayo. Yan ho ang ating approach ho sa bayan natin. Eh, maging ano tayo, positive naman din ho, ha? Oh, ayan. Ewan ko, bakit ganito to? Sinasabi ng iba, mahina daw yung tawa. Ang alkalde na wala pa siyang natatanggap na suspension order. Dismayado ang ilang empleyado ng Sabi ni Leila Lee, alam mo maganda yan. Banat bay, we can say that as Iskonya na hindi nabudol, but try to put yourself to the situation of mga nabudol. Try mo lang, gigil sila eh. Alam mo, Leila Lee, that's why we have to make sure that we guide them or we tell them the truth. You understand? Tama ka eh. Yung sinasabi mo, gigil sila. So, ibig bang sabihin na gigil sila, sasakyan natin yung kagigilan nila? Kasi tatandaan nyo when emotions are high, intelligence is low. Ibig sabihin po nun, bobo. Nagiging tanga ka, pag galit na galit ka, pag bitter ka, pag nagiging mahina ang kukote mo. Kaya dapat tama ang diskarte. Kaya sinusuway natin. Alam mo sa totoo lang, may mga nag-a-advise sa akin, alam mo Banat Bay, sakyan mo na lang. Dadami pa viewers mo. Hindi, totoo. Marami nagsasabi sa akin yan. Sigurado ako, limpak-limpak sa labi ang kikitain mo kung sasakyan mo na lang. Pero hindi ko kasi ma-attempt na yung mga kababayan ko, mali yung nagigets eh. Mali yung puso na nabibuild. It's all about hate, revenge, and not sa utak. Diba? Intindihin natin yun, kailangan maging matalino. Kaya nga, ang ganda na sinabi ng Biblia dyan eh. Be shrewd as a snake, but innocent as a dove. Maging matalino tayong parang tuso. Ha? Shrewd talagang pero inosente sa puso yung ating kaluluwa. Tama. Hindi pwedeng hate. Revenge. Mag-isip tayo. Kasi si Pangulong Duterte, hindi ganun. Si Pangulong Duterte, magaling. Magaling ho sa ganyang bagay. Ayun yung taong sabi nga nito, easier said than done. Correct. Tama ka dyan. Easier said than done, but it's not impossible. Di ba? Yun ang totoo eh. Banat ba, parang si Coach Jeret, nagyayabang sakita niya sa YTNFE daw kasi siya sinakyan anti-trigger niya mga DDS. So, totoo naman. Kaya nga, ito yun eh. Lagi kong tinatanong sa sarili ko yan. Bayan o negosyo? If I want negosyo, gusto ko lang kumita, magkapera, sakyan ko kayong lahat. Lahat ng hate. Tandaan ninyo, hate is views. Ay, nabubuhay si Makagago dyan eh. Hindi nyo pansinin. Huwag nyo kakalimutan, si Makagago yumaman, naging milyonaryo. Nagkaroon ng magandang bahay, palasyo. O, di ba? Because of hate. But, I'm sorry. I'm telling you, may balik yan. May balik yan. I don't care. I don't care and I'm not jealous of people of being successful because of hate and revenge. Hindi ho. Kasi alam mo, one day, every one of us will die and face our Creator.
Anong sinabi mo nung nasa Pilipinas ka at nabubuhay ka? Sinabi mo bang katotohanan o sinakyan mo lang dahil gusto mo ng views? Kasi all the money that nakikitain mo, sabi ko sa'yo, one day, magiging useless. Walang tao, kahit milyonaryo, ang na-extend niya buhay niya. Huwag niyo kakalimutan yan. Life is a matter of your creator is pleased. Tandaan niyo yan. Yun yung may-ari nitong computer ko eh. Etong may-ari ng computer ko, yung Apple, hindi isipin mo, ikaw Apple ka, ikaw na yung pinaka Inyet nung tinamaan na sakit. Napanood niyo ba yung istorya? Naku po, grabe, nakakalungkot. Lea Okada, salamat po. And yet you are a successful businessman, successful lahat sa bagay. And yet, where is it? Nung palapit na yung yung uuwi ka na doon sa lumikha sa'yo. Nothing. Kaya nga dapat, yung katotohanan lang tayo. Wag tayo matetempt na sakyan lang because sa views. Ano ang totoo? Tandaan niyo yan. The Assessor's Office sa Cebu City Hall matapos suspindihin ng 6 na buwan si Mayor Michael Rama at 7 iba pang opisyal. Nagsuot pa sila ng itim bilang pagpapakita ng suporta kay Rama. Masakit kasi matulungin ang tao na yan. Yung mayor natin matulungin. Para siyang tatay namin. Bait naman si mayor. Bait naman sa amin dito. Nabutin kami na gano'n nangyari sa mayor namin. Sa utos ng ombudsman, pinatawa ng suspensyon si Rama dahil sa mga reklamong grave misconduct and becoming of a public officer, grave abuse of authority at iba pa. Nag-ugat yan sa reklamo ng ilang opisyal ng City Hall na bigla umanong nilipat sa ibang opisina ng walang paliwanag. Ilang beses silang nakiusap ang mga inilipat na opisyal pero hindi raw sila pinansin. Hindi rin daw sila pinasahod ng 10 buwan. Agad namang bumuo ng ordinansa ang City Council para mapasahod ang mga empleyado. Pero 4 na buwang sahod lang daw ang natanggap nila. Mahirap eh. Walang sweldo for how many months? If they're going to reassign employees, no, kailangan may valid reason yun sila. Diretso lang yung reassign, walang rason, walang pan. So, yun. So, sana makinig sila sa mga empleyado. Kung may ibang nalungkot sa desisyon ng ombudsman, natuwa naman ang mga empleyado ng City Hall na nagreklamo laban kina Rama. Nakakasurpresa pero same time nakakakaba kasi hindi namin alam kung anong mangyari mamaya o bukas kasi malaking kauto sila, si mayor, ang city admin. So kami mga ordinaryong empleyado lang po. So may takot din. Pero masaya kami kasi may justice. Happy lang talaga. Then, kasi ang hirap na dinanas namin 10 months, especially nung nandun pa kami sa opisina na yung mga tao parang kinukundi na ka. Ayon naman kay Mayor Rama, wala siyang ideya tungkol sa kinakaharap na reklamo. Maski raw suspension order, wala pa siyang natatanggap. I do not know what it's all about. I do not know. They're talking about salary. I mean, what salary? How can I have a legal remedy? I don't even have a copy of the complaint. No, I don't even know about it. Kapag inihain na ang suspension order laban kay Rama, papalitan siya ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia. Ikinagulat naman ito ng vice-alkalde, pero handa raw siyang umupo bilang acting mayor ng Cebu City. Of course, we were shocked and surprised. It is a very big responsibility considering that you are going to govern or take care of an entire city that is like the second biggest outside of Metro Manila. I am ready. We have to all be ready and we have to unite. Plano ng mga taga-suporta ni Rama na magdaos ng prayer vigil para sa alkalde. Sa ngayon, nananatili pa rin si Rama sa pwesto hanggat hindi pa natatanggap ang suspension order mula sa DILG. Alam mo, yan yung bagay na sinasabi ko nga it's not for me to judge whether it's true or not, yung accusation kay Rama.
But the problem is yung due process hindi ho siya na nabigay, di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo nasa batas ho natin yan, nasa konstitusyon natin yan. Everyone has the right to defend himself, magkaroon ng due process at pag ito ho ay naakusa ay dapat ho niyang maaari ho siyang dumepensa at ipagtanggol ang kanyang sarili. Parte ho ito ng karapatan ng bawat isang Pilipino. Okay? Whether sa tingin nyo, may sala o walang sala ang tao. Diba? Karapatan din naman po nung nagre-reklamo na magreklamo sila. Karapatan ho nila yun na magreklamo sila. But, ang taong inakusa mo ay may karapatan din po na magdepensa ng kanilang ng sarili. So, yun lang po ang ating sinasabi dito na sabihin na natin na meron talagang halimbawa na lang given na na tayo, umagri tayo na merong problema talaga ito si Mayor. Halimbawa lang naman, pero dapat may proseso. Yun ang pinupunto natin dito. Pinastra ko halatang halata, timing naman sobra yung pagpapastrak sa kanya, di ba? Para ho talagang kabahan yung mga susunod na papayag sa maisog. Di ba? Kasi alam nyo, may momentum na yung maisog. Mayroong ng momentum yung maisog. Kita ho natin. Loko-loko ito si Si Cinemotion, si Sahad. Trending yung video niya Talagang nakikita mo doon. Ang ganda ng sinasabi ni Pangulong Duterte. Di ba? Talagang yung karapatan ng tao to gather, karapatan ng tao na magkaroon ng pagtitipon para ilabas ang kanilang saloobin. Nandun na Yun na yung momentum mo. Kaya feeling ko, natatakot ho sila sa susunod na mangyayari. Di ba ho? Kaya dapat mapigilan. Kasi hindi nila mapigilan Sa totoo lang, hindi nila mapigilan. Marami kasi pa rin ho naman dyan. Ako naniniwala ako na marami pa rin po dyan ang hindi sunod-sunuran ng mga mayor. Okay? Pero, ang problema kasi, tandaan ninyo sa politika sa Pilipinas, napakaraming kaso. Yun nga yung ewan ko kung is that maliban ng batas natin o yung ang daling mong kasuhan yung tao, pero pag napatunayang wala namang kasalanan, parang hindi masyadong nabebueltahan yung nagkaso. Sinira na muna yung integridad, yung imahe sa taong bayan. Wala naman silang pakialam kung matalo Diba? Ang kanila, makaso. Kasi alam nyo, gawain ho talaga ng mga politiko yan magsampa ng kaso. Tapos darating ang panahon, yung kaso na yan pwedeng buhayin ng kung sino mang nakaupo. Diba? Pag nakaupo na, pwede na buhayin yung kaso na yan at mayayari na. O yun ang nangyayari, diba? Okay, nako, yung Vice Mayor is pamangkin ni Gob. Nako po, totoo ba yan? So feeling ko, para mapasunod nila yung mga local government official, yung mga mayor, isasampulan. Gusto nyo may mga kaso kayo. Tandaan ninyo, yung mga kaso nyo, tumatakbo yan sa ombudsman. Ito. Kita nyo ito? Ito yan. Pumayag sa maisog, bubuhayin namin yung kaso. Pabibilisin namin. Ulitin ko hindi naman intensyon is patunayan kung sino mali, kung sino tama Bakit tingnan mo, eventually ma-dismiss yan. Pero ngayon, dahil na-fast track namin, yari ka. Yan ang totoo dyan. Yayariin ka. So ngayon, sino mang mayor dyan? Gusto nyo na maisog? Gusto nyo maisog? Mausog kayo. Mauusog kayo, sigurado. Maisog, payagan nyo, Sigurado ako sa inyo. Bukas na bukas, lahat ng kaso nyong patay, buhay na uli. So ikaw ngayon, matino kang mayor, pero dahil sa dami ng kaso mo, di ba? At saka you cannot afford na dumipensa o di kaya gusto mo na lang ng mapayapang buhay
ano ba naman yung hindi ko payagan yung maisog? Tama, mali. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Ano ba naman yung hindi ko siya payagan? Oh. Kaya nakakatakot tong mga nangyayari sa atin eh. Ito ho ay isang pag-aano ho ng kalayaan ng bawat Pilipino na pahayag niya ho yung kanyang saloobin, no, di ba? Oh, ito. Oh, pakinggan pa natin to. Ito naman. Ito. O sige, huwag na yan. Ayoko na yan. Gusto ko to. Kinwestiyon sa Senado ang pagdami ng mga advertisement tungkol sa online gambling. Pati ang posibilidad na maimpluwensyahan ng mga... Sandali lang. Papakinggan ko nga lang kung mahina talaga yung tawa. Nasabi nila mahina. Wala laugh track. Walang tawa. Ako lang palang tawa ng tao dito, parang tanga. Nawala na banat yung tawa. Oh, sandali lang ha. Bakit kaya nawala yung tawa? Ano nangyari dito sa tawa na to? Wait. Wait lang po. Wag ko kayo magagalit. Parang awa nyo na. Wala nga pero yung tugtog, meron yung tugtog. Kanina pa sinasabi. Pati tugtog, wala. Anak ng weteng. Yung tugtog meron? Tugtog meron. Okay. Yung tawa lang wala. Ano kaya dahilan kung bakit walang tawa? Ito lang meron ako itatay. Yan, meron. Meron yung tawa ho. Meron na. Mas okay po walang tawa. Walang tawa. Kami na lang tatawa. Sige, kayo na lang tumawa. Tugtog meron. Tawa wala. Pambihira. Oo. Sige. Tayo na lang tumawa. Tawa na lang kayo pag sinabi kong tumawa kayo ha. Ang bihira. Pindot ako ng pindot dito. Wala naman palang tawa. Ang bihira. Anyway, okay lang. Tuloy natin to. Okay, tuloy natin. Pasok. Dayuhan ng mga kumpanya naglalabas ng ads. Kabilang ang advertising sa luluwagan ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng RBH 6. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Sa pagtalakay ng Senado sa posibleng pagbibigay ng mas malaking foreign ownership sa advertising industry, kwinestyon ang pagdami ng ads para sa online gambling. There are a lot of ads in social media, which is a very strong platform. Ads for like online casinos, online Chinese casinos. If we were concerned about the influence of foreign influences, we'd have to look at that as well. Hindi pala lahat ng online ads dumadaan pa sa regulators dito sa Pilipinas. Because of technology, advertising content can be created outside of the Philippines. Karamihan hindi na rin dumadaan. I think that's the answer to, or that's the response to. Kasama ang advertising sa luluwagan daw ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng panukalang Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6. Pero sabi ng ilang taga-advertising industry, parang wala namang mababago dahil bukas na sila sa mga dayuhan.
Sa Association of Accredited Advertising Agencies of the Philippines, halimbawa, 26 sa 60 members nito ay may foreign ownership. We've seen all sorts of advertising agencies already in the country, whether it's international or local, they're already here. So it really doesn't change much for us. Concerns that how we provide values in our advertising, that's all recognized. However, that can be addressed as we construct or provide the limitations and all of the necessary regulations in the specific laws that we can provide after the Constitution. Naungkat din kung maiimpluwensyahan ba ng mga dayuhan ang mga kumpanyang magpapalabas o maglalathala ng kanilang ads. Advertisers have the money. They tell us to be mum about certain news that are detrimental to them. To a certain extent, there is always a sense of compulsion to submit, especially concerning the West Philippine Sea and the South Philippine Sea. The entry of foreign entities in our country could enhance the interest of the foreign interest to the detriment of local interest. Inaasahang matatapos ang committee report bago ang State of the Nation address ng Pangulo. It seems na global na talaga yung advertising. Hindi na rin gaano ka importante in a way yung distinction between ownership. Alam mo, ganito lang yan ha. Ako, ito. Ako talaga against ako dyan. Honestly, against ako dyan sa advertising pagdating sa mga kasi-casino, gambling, kasi dapat pinagbabawalan yan. Ang problema lang kasi, ang online talaga, hindi mo yan mapapagbawal eh. Unless maging katulad ka ng China, yung mga walang-walang Facebook, mga ganyan-ganyan, di ba? O di kaya kasi hindi ako sure. Sa TikTok ba may advertisement ng mga gambling? Parang wala di ba? Sa YouTube kasi, which is Google, meron yan. Sa Facebook, meron din yan, di ba? Ang problema lang natin, hindi talaga natin sakop yan. Unless, i-total ba natin ng mga social media, which is I totally disagree naman. Pangit naman po yun. Di ba ho? Kaya lang siguro maganda niyan. Lalo na yung bet na yan. Wala na naman tawa. Kayo nang tumawa. Bet. Tumatawa na lang ako eh. Hindi, di ba alam niyo yung bet na yan? Yung, alam niyo, silipin niyo dyan para mamano yan. Yung mga organizer. Organizer. Influencer. Sorry. Influencer. Taksan nyo. Kasi laki ng kinikita ng mga influencer na yan. Pagdating sa kasi-casino. Tingnan niyo, silipin ninyo yung mga nila. Pag sinilip niyo yung kanilang mga income tax, tingnan nyo. Diba? Kasi ganyan naman eh. Hindi mo mapipigilin ng global market, global, di ba, yung ads, YouTube. Tingnan ninyo yung kanilang tax. Diyan mo malala. Oo, alam mo ako nga. Sa araw-araw ng ang dami nag-i-email sa akin. Ito mga legit email to, hindi to scam we will advertise ganito, casino, ganyan. Tapos may mga nagte-text pa sa akin, may mga lumalakad pa sa akin. Kasi nga, malakas daw yung channel natin, ganyan, Facebook. Tapos sabi ko, alam mo, kaya nga sabi ko sa inyo, kung pera-pera lang ako. Ayan na naman. Ako na lang tumatawa, buwisit tong ko Hindi, kung talagang pera-pera lang po tayo, sabi ko nga sa inyo yung casino na lang, jackpot na, laki ng kita, hindi lang 50 yan. Yung mga kasi-casino na yan, ang laki yung pera dyan. Yung mga bet na yan, yung mga ano ba yun, yung betting game. Ewan ko kung paano yun parang nagpupustahan. Yung pati NBA pinagpupustahan ngayon May mga ganun. Ay nako, mahirap po. The best niyan, silipan nyo ng tax yung mga influencer. Kasi papansinin mo halimbawa, si Makagago, lagi niya sinasabi,
May mga pa-display pa yun ng bahay niya. Meron siyang bagong mansion. Magkano binabayad yan? Tax? Ay, ako. Hindi pwede si makagagawa. Bakit? Kampi yan eh. Kampi natin yan. Hindi pwede yan. Hindi totoo ha. Feeling ko eh. Siyempre, hindi mo naman pwedeng silipin yun. No? Sabihin, magsumbong yun doon sa nagbabayad sa kanya. Sir, sinisilip ako ng BIR. Ah, ganun ba? Akong bahala dyan. Hindi, totoo yan. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo talaga masolusyonan yan, wala yan. Nasa tax yan. Pwede nyo silipin ng tax yan eh. Diba? Naku, kaya maniwala kayo. Tuloy natin. Siguro, importante na lang yan sa mga local ad agencies dahil kung may ka-partner sila, kailangan nila mag-remit ng profits or share the profits. Sa ngayon, ilang senador ang hindi pa kumbinsidong kailangan ng charter change. Parang mas lumalabas na there's no compelling reason para unahin namin tong Chacha dahil mukhang yung, di ba, paulit-ulit ko din sinasabi na parang baka it might give false hope dun sa ating mga kababayan na pag napasa to, bababa na presyo, hindi na bababa na yung inflation, gaganda na yung buhay natin, o okay na tayo. When parang it's not. Hindi ito yung, kumbaga, solusyon dun talaga sa problema natin. Sa labas naman ng Senado, nagprotesta ang ilang grupo kontra charter change. Ang dapat daw gawin, itaas ang sahod. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatuto. Ayan o. Sumama na kayo dyan. Hindi, sumama na kayo dyan. Yung mga mahilig, yung mga may init ang ulo sa gobyerno. Magsisigaw na rin kayo ng ganyan. Diba? Natatawa sa sarili. Kasi pindot ako ng pindot dito. Hindi nyo naman naririnig. Ako na lang. Di ba? Sumama na kayo sa ganyan. Anyway, di ba? Pareho naman kayo ng ganyan na gusto. Walang tiwala sa gobyerno na kagad. O di, bahala kayo sa buhay nyo. Ito. Si Binay. Speaking of election, few months from now, mapapal na ng Certificate of Candidacy. Ngayon ba ma'am, may decision ka na dahil as graduating senator, ano po ba yung plano ninyo? Well, at the moment, kumbaga kung isang bala yung future plans, yung trajectory niya, talagang papunta sa Makati. So ilang percent na? Dati kasi ma'am na-interview ko 60% na ba? Oo, siguro ngayon 65-35. Tama ba yung math ko? 100% ba yun? So ilang percent na ngayon? 70% na? Baka 70-30. Kasi syempre, palapit ng palapit. Pero ma'am, may tendency ba na magkalaban kayo ng brother-in-law or iiwasan yung mangyari yun? Well, I think dun sa pronouncements niya, mukhang nagbitaw na siya ng salita na mukhang tatakbo siya ng mayor. So, ganyan naman kayo para sa akin, dapat alam mo, ganyan naman kayong mga Binay, di ba? Kayong mga Binay, wala kayong pakialam sa basta kayo mag-aaway-aaway kayo sa pulita. Magkakapatid niya, nag-aaway-aaway pa kayo, di ba? Ewan ko ba sa inyo kung anong merong sa inyo Pati di ba magkapatid na to, nag-aaway yun sa politika. Ngayon, maglalaban naman yung asawa ni Nancy. Tapos ito na ang tatakbong mayor. Para bang, kasi sa kanila, hindi pwedeng wala kang posisyon Hindi yung mabubuhay na walang posisyon yung mga yan Diba? Parang kailangan lagi silang merong posisyon. Kung hindi, malungkot sila sa buhay nila. Diba? Please open yung pinto para mag-usap kami. Kasi at the end of the day, diba, Oo, tama. Sabi nito ni Drogon, career ang priority, hindi serving the people Hindi yun ang motibo Yung serving the people. Kaya kami. And lalang-lala na ako yung panganay, ako yung ate. Dapat yung effort na magkaayos-ayos, na walang laban dun sa pamilya, yun pa rin yung goal natin pagdating ng 2025 election. So bilang ate, mag-i-initiate kayo na mag-e-effort kayo na wag pangit ang pakinggan bilang ate. Yeah, of course, kasi 'di ba, syempre at the end of the day, pamilya pa din 'yan kahit asawa lang siya ng kapatid. Pero ma'am, willing ka pong magbigay sa kanya, sa asawa ng kapatid?
face or that Basta mag-usap muna kami kung ano. Mag-usap muna, wag mo nang pag-usapan. But at this point, wag mo nang pag-usapan kung ano yung pag-uusapan. Pero yung, siguro yung effort. Kasi Ano ba yun? at Ano this ba point, yun? Ang walang gulo nun, ha? effort. Pag-usapan pero wag munang pag-usapan. Ano yun? Paano kayo mag-uusap kung wala naman kayong pag-uusapan? Pambirang buhay, Reo. Ang gulo nun, ha? Pag-usapan pero wag muna pag-usapan. Para mag-usap I guess yun muna yung first step na kailangan magkaroon kami ng opportunity na umupo at mag-usap. Pero bilang ate, dapat mag-prevail ka, ma'am. Ganun ba? Hindi not necessary. Hindi ko, ganun ba akong ate? But kasi syempre, di ba? At the end of Hindi the ko alam day, sa'yo. Ikaw lang naman na may alam nun. Tinanong mo pa yung media. Sabi niya, may pagkaganong ano? Pambira ka, madam mo. Alam naman kami sasagot para sa'yo. Di ka naman namin kamag-anak. Sabi siguro ng media. yung legacy ng ama ko, yung kailangan naming, Anong legacy? Yung mga kondo. Okay. i-continue. Kung ano yung serbisyong binay na naumpisahan ng aking ama, yun yung kailangan na maipagpapatuloy. So, kailangan ma-resolve kung sino sa amin dalawa yung mas makakapagpatuloy ng ganong klaseng serbisyo. Naks naman, kala mo totoo. May serbisyo. Sige na nga, palakpakan naman natin. Palakpakan. Hindi na naman marinig yung palakpak. Hayop! anyway, para lang natin, nililinaw lang po natin na para malinaw sa bawat isa sa inyo na hindi naman natin sa kinokontra to si Binay. Pero ang pangit lang kasi nun parang kasi patapos na kami bilang senador. So, it's time na tumakbo naman ng mayor. Kahit magkalaban-laban na kami, bahala na si Batman, di ba? Hindi maganda. Ako, naano ako doon sa ganong klase. Kasi alam mo, marami sa politiko natin sa Pilipinas. This is a fact. Na sa Pilipinas, marami talagang politiko dyan na, na career. Ang tawag sa pagiging public servant. Parang ganyan. Nakakalungkot. Di ba nakakalungkot naman na ganyan ang nasa isip natin na parang hindi pwedeng hindi ako tumakbo. Ano nang gagawin ko sa buhay? Awa naman tayo. Di ba? Hindi ako nasa sa inyo yung mga taga Makati. Kung sa tingin ninyo maganda magserbisyo sa inyo ang inyong mayor at ayaw nyo ng pagbabago dyan, sige, boto nyo lang paulit-ulit. Di ba? Totoo naman Iboto nyo ng paulit-ulit yung mayor ninyo. Yun ang happiness ninyo. Pero bahala kayo. Di ba? Pero kung gusto nyo ng pagbabago, para mabago naman, at hindi naman kayo mapag-iwanan ng BGC, palit kayo ng mayor. Yun lang. Palit kayo mayor kasi don't expect different result kung pare-pareho lang naman din inalagay nyo dyan, di ba? Kita nyo, unti-unti nang dumidilim ang Makati. Dumidilim na naman talaga Makati. Huwag nga tayong maganuhan. Kaya kawawa naman kayo, di ba? Napapag-iwanan kayo sa supposedly kayo ang number 1 Kayo ang business district ng Pilipinas. Naging ngayon nawala na. Hindi totoo yan nawala na. Hindi na katulad ng ngayon talagang buong mundo. Basta mga foreigner napunta sa Pilipinas, BGC na kagad. Isipin yun, paano nangyari yun? Ibig sabihin there is a problem. Kasi ganito na kayo nun, Eto na kayo. Business na kayo nun Business district na kayo. Isipin nyo to Mali talaga ako nun Kasi inalok ako dati dyan ng mga bahay, kondo. Dapat kumuha ako kasi tapo na ng mga patayan dati, yung the fort. Alam mo yung the fort? Hindi, sabi nila, yan ang next na after how many years yan ang tatayong magiging parang Makati. Kasi noon, Makati talagang ganyan yan Ayan yan ang Makati. Isipin mo, nilagpasan kayo ng BGC. Hindi na-stuck na kayo dyan. May problema. Diba? Bakit may commercial? Bakit? Ang television lang ba may commercial? Dapat meron din tayo. Hindi totoo. Ito seryoso na ito, di ba?
Kawawa naman po sila. Kung ganyan na po ang magiging system nyo lagi dyan. Wala nang pagbabago, paulit-ulit na lang yung ganyan. Di ba ho? Ako, eto, pakinggi. Nagkasagutan sa EDSA busway ang isang motorista at ang sumita sa kanyang enforcers. Iginigiit ng mga enforcer na dumaan sa busway ang motorcycle rider habang todo tanggi ang kabilang panig. Nauwi pa ang pagtatalo sa hanapan ng body camera. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Asan nga yung video katunayan na nasa gitna sa bus lane kami? Ipalabas niyo muna yung video sa akin. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino eh, no? Ikaw na yung mali, ikaw pa yung maghahanap ng mali ng iba. Di ba? Asa na video? Ayun na. Alam mo easy ka lang, ilalabas din namin yun soon. Yung video na yan, sinasabi yung video, lalabas din yan soon. Binibitin lang para for the content. Antay-antay lang. Nagkatensyon sa operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa EDSA Ortigas kaninang umaga. Todo tanggi pa ang nahuling lalaki at babaeng sakay ng motorsiklo. Bagay na iginigiit ng SAICT. Nagkasagutan tuloy dahil tumanggi ang driver na ibigay ang kanyang lisensya. Lagyan rin ng body cam para nakikita rin kung tama ba yung paghuhuli nila, pag-i-stop nila, pagtitikit nila. Kasi yung mga taong hindi naman dumadaan dito, pa-i-stopin nila kasi titikitan nila. Sa huli, natikitan pa sila. Iimbestigahan na raw ng Transport Department ang... Alam mo, kasalanan yan eh. Tinanggal yung NCAP eh. Yung, di ba, yung na no contact apprehension. Kasalanan yan eh, di ba? Iba talaga mga kababayan natin, ano? Sila pa galit eh, sila pa matapang eh. Ha? Nangyaring tensyon at handa naman daw silang patunayan kung may violation ba o wala ang nahuling. Pero may punto, sabi ni Diego Latigo, dapat kasi naka-ready din ng MMDA na video para wala nang usapan. May punta ka dun. May punto ka dyan, ha? Maganda rin, kaya lang, ewan ko. Wala namang budget yung MMDA. Nandun sa DSWD lahat ng budget eh. Wala silang budget dyan sa mga video-video na yan. Siguro mga cellphone nila, kanya-kanyang cellphone. Kaya lang kasi pag malayo na eh. Iba eh. Alam mo maganda talaga yung yung may video kayo sa malayo pa lang. Pero alam ko may video eh. Ang napigilan lang naman is using that video to apprehend. I mean, di ba yung no contact apprehension, yun eh. Pero yung video to use as an evidence, ewan ko kung yun ba bawal. Hindi, para pakita lang. Sana magkaroon ng paraan. Ito, MMDA, suggestion ko lang naman. Magkaroon kayo ng paraan kung paano nyo ito-throw yung video nandoon sa area. Kunwari, nagrereklamo ito, diba? O kaya pag may nahuli ka agad, screenshot, kahit screenshot lang eh. Kita mo to from the Metro base. Kasi may base sila eh. Screenshot nyo, picturean nyo. Send mo dun sa taong naandun. Ito, screenshot nitong mama na to na nasa busway. Baka pwedeng kahit gano'n na lang siguro mano-mano ika nga. Rider. I-corroborate yan ng kasamaan nila na nakita nga siyang tumaan. So, meron din naman yung mga saik na pangsagot. Kung kunyari... Hindi, sabi nito isa, tama naman, meron, hindi ora mismo. Hindi, kaya nga maganda nun. Kasi may Metro base naman sila. Nakikita nila yan eh. O, di ba? Pwede naman ako, hindi ko na nga kailangan i-screenshot tapos i-airdrop pa sa cellphone eh. Hindi, picturean mo naman. Ito, pak. Picture mo, pak. Tapos, i-send mo ngayon through Viber doon sa taong naandun sa area. Sabihin, yung traffic enforcer na naandun. Di ba? Sigurado naman ako may cellphone sila eh. Para doon pa lang, kita na kaagad. Di ba? Kita na. May mga allegation na mali ang pagkakahuli sa kanila. Plano rin daw nilang lagyan ng body camera ang mga SAICT enforcer para may Ang tagal pa niya. Kwentuhan na naman barurot yan. Yung mga ganyan, alam mo naman ng gobyerno natin, ang tagal-tagal. Hindi. Ito sa lahat naman ho to. Minsan talaga matagal eh. Dagang pruweba laban sa mga mahuhuli.
Sa kabuuan, hindi bababa sa 100 Uy, grabe yung cameraman na yun. Buwis buhay. Oh. Talagang, hindi ko tatabi dito. Kailangan ko makakuha ng video. Oh, ayan, buwis buhay. Muntikan na siyang tamaan ng bus. Oh. rider ang sinita at tinikitan dahil sa parehong violation. Ang isa nga sa kanila, aminadong dumaan sa busway dahil sa pagmamadali. Ang ginawa ko po kasi, kung kunyari ito yung bus lane, dito yung mga sakyan, umovertake lang ako pa ganun. Sakit ng tiyan ko, ayaw ko masabihin, pero Bago ang operasyon sa Ortigas, nauna na ring nagbantay. At saka alam mo, naiinis ako sa ganyan. Hindi, ako sorry MMDA, hindi ba natin magawa ng paraan yan? Yung ang tagal-tagal ng linya. Kasi cost yan cost ng corruption yan. Hindi ko sinasabi dyan, ganyan Yung ang tagal-tagal ng linya. Laka ng violation mo. Kita mo to? Ang tagal-tagal magsulat. Hindi ba pwedeng picturean na lang yung lisensya? I don't know, Scan, parang ganun ba? Picturean yung lisensya. Tapos, hindi ito, di ba? Halimbawa lang naman. Baka pwede kayong gumawa ng app. Ito, suggestion ko lang naman. Gawa kayo ng app. Ito, lisensya. Pipicturean. Tapos, violation. Click mo. Click, violation mo. Ito, pakpak. Signature ka. Ganun. Kasi ginagawa naman yun Bakit kanyo? Dito ba sa Pilipinas yun? Sa mga credit card, di ba? Pumipirma ka through doon sa ganun. Baka pwedeng ganun na lang para una-una, it will cause traffic pagka masyadong matagal yung tao. Pangalawa, yung traffic enforcer, kulang na nga, ang tagal-tagal pang nilang nakikipag-awayan pa sila, nakikipagtalaktakan pa sila, tapos magsusulat pa ng sobrang tagal. Para bumilis na yung sistema, picturean, click nyo na lang yung mga violation, tapos ito, pirma. Tapos si-send na lang ba? Ika nga, i-send na lang. DICT wala mga tulog yung mga yan Yan, para marinig ninyo. Kasi narinig ko sa earphone ko Ay! Nag-feedback tuloy. Ay sa busway sa EDSA Santolan ang SAICT kung saan ilang motorista rin ang sinita. Kabilang dyan ang isang ambulansyang walang sakay na pasyente na galing Quezon City. Pauwi na raw sana silang Bacoor nang mahuli ng mga taga-SAICT. Sa susunod kasi, alam mo, kayo mga ambulansya, tuturuan ko kayo yung kasamahan ninyo, pahigain nyo sa likod, tapos tusukan nyo. Parang karayom, di ba? Tapos nakaganon yung bilog na yun, kahit walang laman, tusok nyo na sa nyo. Tapos lagyan nyo na ng tape, di ba? Ilang minuto lang naman siyang makakaramdam ng sakit pag nakatusok yung karayom, di ba? Tapos pag nakita mo, meron akong pasyente, tapos papakita nung pasyente, ito, nakatusok pa nga yung karayom, Pwedeng ganon. Di ba? Pwedeng ganon, Hindi ko pa sir kasi ilang buwan pa lang kasi ako dyan sir. Ngayon lang po ako napadaan. Sa kabuuan, nasa 37 motorista ang tinikita ng SAICT sa mahigit 2 oras na operasyon. Tapos yan, hindi ba pwede yung kita nyo dyan? Pwedeng pambili na lang ng camera? Mga ganun ba? Hindi ba pwede? Saan ba napupunta yung bayad dyan? Mahal-mahal pa naman ang bayad dyan sa busway. Ang dami-daming araw-araw niya, pambili ng hamburger. Nagpabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mali yung advice mo, Banat Bay, pandaraya yun. Joke yun Joke po yun, joke. Alam niyo ibig sabihin ng joke? Joke po yun, joke. Niloloko ko lang po kayo, Hindi naman po yun seryoso. Wag yun, kasi naman huwag niyo masyadong siniseryoso. Yung sarili ko, hindi ko nga siniseryoso. Huwag niyo masyadong siniseryoso. Huwag tusukan, lagyan na lang ng tape. Di, tusok. Kasi pag tape, tinape mo lang yan Sabihin sa'yo ng traffic enforcer, tinape mo lang yan maganda, pakita mo mismo. Kita nyo, nakatusok yung karayom nakatusok. Kahit hindi naman tumama doon sa ugat kahit doon sa kaganon lang. Joke lang po. Joke! Okay? Joke lang po yun, Easy. Hindi. Binibiro lang natin si Madam. Alam mo naman si Madam, malay mo, concern lang siya. Mali yung ina-advise mo, ika nga, di ba? Joke lang po yun, Anyway, maraming salamat po ulit. Kita-kita ho ulit tayo bukas. Ito po muna ang live natin. So, bukas, tingnan natin kung saan tayo magla-live. Bahala na si Batman. Basta, ano ba bukas?
Biyernes pala bukas. So kita-kits tayo bukas ha. Biyernes. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kits ulit tayo. Salamat po. Bye-bye.